Hi guys! This is Mai and welcome to My Goodness. Hi everyone! Today, magbe-bake tayo ulit ng tinapay. Ang tawag ko dito ay Christmas loaf bread o kaya pwede mo ring tawagin siya na fruit bread. Kasi lalagyan natin ito ng glazed fruit, yung nilalagay sa fruit cake. Yan. Ilalagay naman natin siya sa ating bread. And, ipapakita ko sa inyo kung paano paggawa, lalo na kung wala kayong mixer. At mag-hand-knead lang kayo. So, this time, gagamit tayo ng autolyzed method. Para dun sa mga walang machine, and dun sa hirap mag-knead, no? Yung magmasa manually. So, this is an alternate option for you. Ituturo ko yung pag-autolyze method. Una natin gagawin guys, yung ating roux. Kasi palalamigin muna natin ito. So, I have here yung aking half cup of milk na mainit na mainit. Minicrowave ko siya for 30 seconds. At then, yung ating flour na nilagay, galing yan dun sa ating bread flour na 500 grams. So, kinuha natin siya dun. Okay, pag nakita nyo na medyo liquid yung ating bread flour, mag-add lang kayo ng konti pa until makuha nyo yung right texture. Yan. Hindi ko agad nilalagay yung 3/4 cup ng bread flour kasi minsan iba yung nangyayari, nagiging masyadong thick. Kaya konti-konti lang. So ito namang ating roux ay up to 3/4 cup of bread flour sa half cup of milk na mainit na mainit. Yung almost boiling. Kasi parang gagawin natin, niluluto natin yung flour sa kanya. Nagdagan ko pang konti kasi hindi ko makuha yun. Ito na, okay na to. Makuha yung gusto kong consistency na medyo mala-paste. Yan. Okay na to, set aside lang natin para lumamig. Okay. And then, i-mix na natin yung ibang ingredients. So, gagamit tayo this time ng bread flour para maganda yung protein content ng ating bread. And then, naglagay tayo ng sugar. So, I always use brown sugar. Lagay na natin yung ating yeast. 2 teaspoons. Yung ating milk, which is half cup. Kasi yung half cup ay nilagay natin sa roux. And then, nilagay na natin yung ating 1 egg. And then, yung ating vegetable oil. Then, mix lang natin. Okay, pwede na rin natin idagdag yung ating salt. Yan. And, kung malamig na yung ating roux, pwede na nating idagdag. Now, ina-advise ko sa inyo guys, pwede kayong gumawa nito ng mas maaga yung ating roux. Tapos, i-ref nyo lang overnight and then kinabukasan nyo gamitin. Mas maganda yung texture ng ating bread. At chewy. So, mix na natin yung mga ingredients. So, hindi pa tayo nagni-knead nito guys. Nagmi-mix lang tayo ng mga ingredients. Now, kung may mixer kayo, then go ahead. Gamitin nyo yung mixer nyo. I-knead nyo lang ito for 7 minutes. Normally, 7 to 10 minutes kung hindi pa rin ma-achieve yung stretchable na dough. I-mix ko lang ito until mag-form siya into a ball.
Dikit. So, ini-incorporate lang natin yung roux at lahat ng ingredients. Hindi pa naman talaga to needing. So, this time, di tayo gumamit ng butter. Ang ginamit natin ay oil. So, importante guys, meron kayong magandang scraper na may pabilog na edge. Wag yung puro kanto. Kasi mahirap yung gamitin. Okay. Pwede na to. Gagawin nyo lang. Bilugin lang itong paganyan, no? Pansinin nyo, although tigas na siya, pero nagbe-break pa yung ating dough. Okay. So, we'll just let it sit and rest. Ito yung tinatawag natin authorized method. Takpan lang natin siya ng kitchen towel and let it rest. Balikan ko kayo after 15 minutes. Okay, so after 15 minutes, ito na. Medyo, ayan o. Nagiging dikit-dikit na siya at medyo stretchable na ng konti. Ayan. Ayan o, kasi hindi na madaling nagbe-break. Gagawin nyo lang, stretch and then fold. Stretch and fold. Stretch and fold. Stretch and fold. Okay. And then, pag-rest natin ulit, 15 minutes ulit. Okay guys, so after another 15 minutes, so bali nakaka 30 minutes ng rest yung ating dough. So mas maganda na yung texture, tsaka yung stretchability niya. So stretch lang and fold. Stretch and fold. Ayan, no, mas mahirap na siyang i-stretch kasi lumabas na yung gluten niya. Stretch and fold. Stretch and fold. Ganyan lang. Okay naman na yan. In case guys, may ginagawa pa kayo, hindi nyo mabalikan ng 15 minutes, pwede after 30 minutes, 1 hour, pwede din yun. Basta wag lang susobra sa 1.5 hours bago nyo balikan at i-stretch kasi para hindi umasim yung ating dough. Gusto nyo tuloy-tuloy na knead, that's gonna be fine. Kailangan nyo lang i-knead manually yung dough nyo ng around 10 to 15 minutes na tuloy-tuloy. Pag ni-knead nyo naman ito in a mixer, dapat at least 7 minutes. 7 to 10 para lumabas yung gluten niya. Okay, pag-rest lang natin ito ng 30 minutes for our autolyzed method and then balikan ko kayo after. Okay, so after 30 minutes, ito na yung ating dough. Yan. So, pwede na nating ilagay dito sa ating kneading mat kasi mas mabilis at mas madali na natin itong maninid o mamamasa kasi saglit na lang. Hampas nyo lang and then stretch. Okay. So, ganyan lang para hindi kayo hirap. Kasi medyo mabigat itong dough natin dahil 500 grams ito. So, pwede naman ganito lang. Fold and push.
So, pwede na kayong mag-knead kahit 5 minutes na lang. Pero, depende pa rin yun sa kalalabasan ng dough nyo. I-check nyo kung maganda na ba or makaka-create na kayo or makakapasa na ito sa window pane test. Okay, so after 7 minutes of kneading, para ito yung time na hindi na siya malagkit, hindi na sticky. Kasi nung 5 minutes, medyo sticky pa. So, kuha lang tayo ng konti. Check natin kung makakapasa na rin ba siya sa window pane test. And so, stretchable na yung dough natin. Yan, napupunit siya pero sa mga gilid na lang. Pero yung sa gitna, hindi na siya madaling mapunit. So, yung dough natin is stretchable na. Tsaka makinis na siya. Yan. Pwede na to. Now, kung gusto nyo pang i-knead pa, pwede rin. Wala namang problema. Kung gusto nyo up to 10 minutes, i-knead nyo pa, okay lang yun. Alright, so, the first proofing na natin ito, nilagyan ko na ng konting oil para hindi dumikit yung ating dough. Yan. Nag-first proofing tayo dahil hindi tayo nag-knead sa ating mixer para mas chewy yung ating tinapay. Okay, and then takpan nyo lang ulit ito. Kahit 1 hour lang guys, pwede na. Ang dalawa yung itatakip natin. Okay guys, so after an hour, okay, ganito na itsura ng dough natin. So, hindi siya talaga yung maalsang-maalsa kagaya pag 1.5 hours nyong pinag-proof yung ating dough. But 1 hour is already enough. Okay na yon. Ayan. So, this is already okay. Okay. So, divide lang natin into 85 grams per dough. Ayan, pwede na yan. Makakagawa ka dito around 12 pieces. So, makagamit nyo dito mga around 1.5 cups of glazed fruit. Sa raisins, konti lang naman. Mga 1/4 cup. Okay, fold. Or roll rather. Roll nyo siya guys. Okay. And then, pinch. Okay, pwede na to. Na-dust ko lang. Okay. So, yung 6 pieces, ginawa kong ganito. Tapos, yung 6 pieces, pwede nyo gawing pabilog. Or parang magiging bun. Okay.
Kalimutan ko lagyan ng ano, ng raisins. Ayan. Okay, then lagay na natin siya sa ating baking pan. Medyo papaslant ko ito. Okay, and then we'll let this rest for 45 minutes bago natin bubuksan yung ating oven. So, ito muna yung magre-rest. Tapan ko siya. And then, ito namang mga bilog or mga buns. Ganito siya. Okay, and then we'll let this rest also for 45 minutes. Okay, so guys, after 45 minutes, eto na yung ating dough. Ayan. Preheat na ako ngayon ng ating oven for 15 minutes. And that would be for 180 degrees Celsius. Gagawin natin dito, lalagyan natin siya ng flour. So, you can use all-purpose flour or bread flour dito sa pinambubudbud natin. And, lalagyan natin to ng slit. Ayan. See? Pwede na natin itong isalang sa oven. And then next guys, ito naman yung buns. Meron lang akong takip ng soft drinks. Lalagyan din natin siya ng slit. Dito naman sa mga gilid. This is black sesame seeds. Binasa ko lang ng konting milk yung ibabaw para dumikit yung sesame seeds. Pwede rin naman, nakalimutan ko kasi, dapat i-brush nyo muna ng either egg wash or milk itong ibabaw para dumikit yung sesame seeds natin. So, ganito yung magiging itsura niya, guys. Ready na to for the oven. Pwede nyo nang isalang. Since nagbe-bake na yung first batch natin, and since this is the last batch na ginawa natin, so okay lang naman na maghintay yan. Tingnan niyo, ang cute. Pwede rin naman guys na ang ilalagay nyo sa ibabaw yung natira nyong glazed fruit. Pwede naman guys ibudbud nyo lang yung flour sa gitna. Kahit di na kayo gumamit ng maliit na strainer. Okay, so I'll let you know once this is baked. Alright guys, ito na yung ating first batch. Ayan, nakita nyo, ang ganda. Then, ito naman yung second batch. Ako, mainit pa. Oops, mainit. Kakahango ko lang sa oven para makita nyo.
Ang cute, diba? Alright guys, so tikman na natin yung ating mga tinapay. So, malambot po yan. Diba? Yun yung hinahanap natin, yung chewy. Yan, oh. Oh, nalalaglag na. Masarap. And, hindi siya matamis. Okay? Lambot niya, guys, no? Diba? So, try naman natin ito. Ayan. Hindi naman siya sunog. Ayan, soft lang siya, guys. Ayan. You know. Chewy. Pagka nagkatmalas na dito na ganyan, ibig sabihin, gummy or chewy yung bread. Yan. Ang sarap. Nakalimutan ko pala sabihin sa inyo guys na we bake this for 20 minutes. Alright, so bake na kayo, luto na kayo sa inyong mga bahay. Pwedeng pangregalo at pwede ring pang giveaways, pwede ring panghanda sa Pasko. Because of the filling, pwede kayong mas maging creative pa para mas maging maganda yung kalalabasan. And actually, itong mga ganitong klaseng tinapay, ito yung mga nakikita niya sa mga Japan bakeries, sa mall. Medyo level up na ang inyong pagbe-bake. Alright, so make sure to subscribe, click the like button, and share it to your friends. Kung may tanong kayo guys, just let me know. Just comment down below. Right, have a great day everyone. In advance, Merry Christmas. Bye.